Magandang araw mga kaibigan. Excuse me ha. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post na dumaan sa wall ko na allegedly nagsalita na si Ombudsman Remulla na sabi niya there is no enough evidence tungkol sa 24 billion leadership fund ng DPWH na ginamit ko noon ni Senator Zubiri. Kulang daw ng ebidensya, sabi ni Ombudsman Remulla. Bigyan natin ng reaksyon mamaya kung totoo ba yan o hindi. Bigyan ko lang kayo ng update sa fund drive natin sa Brave 14 Marines. As of now, sa ating GCash, may naipon na naman na 20,000. Yung nakolekta natin kapon na ipadala na. Basta total na napadala natin lahat is 630,000 pesos. Salamat po sa mga may gininto ang puso na tumulong sa mga Brave 14 plus 3 Marines. Ito po yung ating GCash number, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan sa ating GCash. Okay, kanina medyo naalarma ako sa post na ito. Kaya lang, ang ginagawa ko ngayon, basta may post na ganito, i-counter check ko kaagad sa Google and AI. Entel News PH. Just in, nakulangan sa ebidensya ang ombudsman sa mga ipinaratang ni dating DPWH Secretary Bunuan kay Senator Mig Zubiri kaugnay ng 24 billion leadership fund na nakalaan para sa mga senador noong 2024. Ito ay matapos tumistigo si Bunuan sa Sandigan 3rd Division noong Miyerkules, August 12. Sabi ni Ombudsman Remulla, "We found Senator Mig Zubiri 24 billion leadership fund lacking on evidence as per Secretary Bunuan. Kulang talaga eh. We don't rely on chismis here. But the investigation is still ongoing. So let's see." Lagi naman kaming patas sa investigasyon, kaya we will go where the evidence go. Basta kompleto at klaro ang mga ebidensya, siguradong may mananagot. Okay. So, napailing na lang ko, is this true? Ang bilis naman nilang mag-clear kasi, di ba, nasa majority. Kaya medyo dismayado ako kasi nasasangkot din sina Senator Robin Padilla at Senator Bongo. Bakit wala silang binanggit tungkol doon? Kaya tinanong ko dito sa Google, is it true that Ombudsman Remulla said no enough evidence versus Zubiri 24 billion leadership fund? Ang sagot, no. Kaya wag tayong basta-basta maniwala sa mga nakapost. Kailangang i-search natin palagi para hindi tayo mabiktima ng fake news. Sabi dito, no. Walang ganyang statement. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla has not made any statement declaring that there is no enough evidence against Senator Juan Miguel Zubiri regarding the alleged 24 billion leadership fund. Zubiri strongly denied Bunuan's claims, stating he never handled, requested, or processed any project list or budget amendments and that all proposals went through the Senate Committee on Finance. So ako, naniniwala ako na walang kinalaman si Senator Zubiri dyan. Kaya lang, nalungkot lang ako nung si Ombudsman, yung post lang ha, basing sa post. Akala ko totoo eh. Binasa ko ang mga post. Halos parehas, majority kasi eh. Basta nasa majority ka, ligtas ka. Again, maalala ko yung post ni Attorney Edward Chico. Kung tinanggap mo si Jesus Crispin na yung tagapagligtas, bago ka nang nilalag. He's referring to Senator Joel Villanueva na pinapasaringan niya kasi religious man ito eh. Yung 2 Corinthians 5:17, yun ang sinasabi. If you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Dahil pastor ito si Villanueva, ayun, Pastor Villanueva, bago ka nang nilalang. Dahil sa tinanggap mo si Jesus Crispin na yung tagapagligtas, wala na yung kaso mo. So, anong update ngayon kay Romualdez? July 27, nung binanggit ng Pangulo na nalulungkot siya dahil kakasuhan na siya ng ombudsman. 3 weeks had passed. Anong balita? Wala pa rin. Mabuti na lang, tinanong ng foreign media
Pangulo, anong sabi niya? Wala akong alam yan. Wala akong pakialam. Bahala ang ombudsman. Wow! Parang tunay, ano, bahala daw ang ombudsman. Oh, sige, bahala ang ombudsman. Anong sabi ni Attorney Guanzon? Hindi ako naniniwala dyan. Malakas, o ano yan. Malapit, very close. Fraternity brothers yan. Martin Romualdez and Crispin Boying Rimulya. I don't know anong fraternity. Matagal nang sinasabi niyan eh. Mag-brad daw sila sa fraternity. Kaya, ako, hindi rin ako maniniwala na tutuluyan na sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Kung tuluyan man, parang pakitang tao lang, mahinang kaso, ibabasura, hindi siya mabibigyan ng warrant of arrest. Yan ang aking opinion. Agree ako kay Congressman Edgar Erese na sabi niya, hindi siya naniniwala nakakasuhan ni Bongbong Marcos yang si Romualdez. Kasi yung mga ginawa ni Romualdez, hindi niya magawa na walang approval ang Executive Department. And I agree. Wag nyo na kaming lukuhin. Dahil kami, puti ng aming buhok, nag-iisip din kami. Wag nyo naman kaming insultuhin ang aming mga konting katalinuhan. Kahit konti lang, kahit konting pagtingin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. O karon na ako diri sa balay ni Kuya Roland Lundaan na taga Purok 3, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. So, muna ang itsura sa iyang balay. So, diba nagyod o nangabos yun pa ang yero. So, kung maulan, tuluan na gyud kay sila. So, muna ang pulian nila. Kawatan ito sila alam mo, tayo. Hino ada yung liko agi. Kala ikida. Yeah. Kaya mang kuya ha. Nagkaroon naman na yun ang autopsy kuya sa iyang balay pulis sa nangadoubt na yung yero nga tuluan na so dili na gyud tuluan si kuya kay nahuman na ugatod. Salamat kayo sa hinabang kay kung wala mo nagtabang di pagid ko kato. So pila na dito ka tuig kuya? Kuhan. Sugod pagbarayani siyam. So siyam na ka tuig so bantog ra tuluan na so
Karon kuya na pulian namang gyud so dako kay pasalamat. Pasalamat na nahinabangan niya butikan sa inyo ha. So, salamat kayo sa tanan. Kag Ginoo